Sa isang liblib na baryo sa San Roque, nakatira si Cardo, isang 28 anyos na lalaking kilala bilang mananabong. Mahilig sa sabong, ngunit hindi kasing swerte ng iba. Bata pa lang siya ay naimpluwensyahan na ng kanyang ama, na isang tanyag na sabongero noong nabubuhay pa. Ngunit taliwas sa kanyang ama, si Cardo ay laging talo at kadalasan ay wala nang uwi sa kanilang tahanan. Nakatira siya sa isang maliit at sirasirang kubo kasama ang kanyang ina na si Aling Rosa na may sakit at hindi na makapaghanap buhay. Si Cardo lamang ang inaasahan ng ina para sa pagkain at gamot. Ngunit dahil sa kanyang bisyo sa sabong, madalas ay kinakapos silang mag-ina. Isang hapon, matapos ang isang laban na muli niyang natalo, umuwi siya ng may bigat sa dibdib. Kasama niyang naglakad pabalik sa baryo ang kanyang alagang manok na si Putim. Isang payat ngunit matapang na tila may natatagong potensyal. Kahit lugmok sa pagkatalo, si Cardo ay hindi nawalan ng pag-asa. Naniniwala siyang isang araw, makakabawi rin siya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Aling Rosa na inuubo at tila nanghihina. "Cardo, anak, kumain ka na ba?" Mahinang tanong ng ina. "Nay, ako dapat ang nag-aalala sa inyo. Wala po akong dalang ulam. Talo na naman ako," sagot niya ng may panghihinayang. Humawak si Aling Rosa sa kamay ng anak at mahinang nagsalita. "Anak, hindi masama ang magsabong kung ito ay libangan lamang. Pero kung ito na ang dahilan ng paghihirap mo, baka panahon na para magbago ka." Hindi sumagot si Cardo. Pinisil lamang niya ang kamay ng kanyang ina. Habang nakahiga siya sa papag nung gabing iyon, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ng kanyang ina. Totoo, naging alipin na siya ng sabong. At kung magpapatuloy pa siya, baka isang araw ay tuluyan na silang mawalan ng pag-asa. Ngunit bago siya makatulog, napatingin siya kay Putim, na tila nakatingin sa kanya na may pangako ng tagumpay. May kakaibang pakiramdam si Cardo. Parang may mangyayaring pagbabago. May pag-asang nabuhay sa kanyang puso. Isang laban pa. Pero dapat, may plano na ako, bulong niya sa sarili. At doon nagsimula ang kwento ng isang mahirap na mananabong na hangad na makaahon sa buhay. Hindi lamang dahil sa sugal, kundi dahil sa isang pangarap. Kinabukasan, maagang nagising si Cardo. Hindi siya dinalaw ng mahimbing na tulog dahil paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ng ina. Habang pinapakain niya si Putim, napansin niyang masigla ito at tila mas lumalakas bawat araw. Pagkatapos maglinis ng manukan, nagtungo si Cardo sa tindahan ni Mang Berting, ang pinakakilalang dating sabongero sa kanilang lugar. Doon niya madalas inuutang ang pagkain, pati na ang pamusta sa sabungan. Pagdating niya, nandoon din ang kanyang matalik na kaibigan na si Joey. Isa ring mananabong ngunit mas suwabe sa buhay. Marunong mag-budget at hindi inuubos ang pera sa sabong. "Pre, mukha kang hindi nakatulog ah," biro ni Joey habang umiinom ng kapeng barako. Umupo si Cardo at malalim na napabuntong hininga. "Joey, hindi ko na alam pare. Tingin ko kailangan ko nang tumigil sa sabong. Pati si nanay, nadadamay na sa kahirapan." Nagkatinginan sina Joey at Mang Berting. Si Mang Berting ang unang nagsalita. "Cardo, hindi kita masisisi kung gusto mo nang tumigil. Pero kung gusto mo talaga ng isang malinis na laban, may darating na malaking sabong sa bayan ng San Miguel sa linggo. Malalaking tao ang kasali. May premyo na 150,000 piso. Napatingin si Cardo. Hindi man niya gustong umasa, biglang lumakas ang tibok ng puso niya. 150,000 pesos? Para lang sa isang panalo? Ngumiti si Joey. Oo, pero hindi basta-basta ang mga kalaban. Puro dekalidad ang mga manok. Hindi pwede ang manok na hindi handa. Napatingin si Cardo kay Putim na nasa gilid ng tindahan, tila nakikinig sa usapan. Alam ko mahirap, pero may potensyal ang manok mong yan, sabi ni Mang Berting
habang sinusuri ang katawan ni Putim. Magaan, mabilis, at matapang ang tindig. Kung papayag ka, tuturuan kita ng tamang ensayo at tamang pag-aalaga bago ang laban. Hindi agad nakasagot si Cardo. Sa isang banda, ito na ang pagkakataong makapagpundar, makabili ng gamot ng ina, at makapag-umpisa ng bagong buhay. Ngunit sa kabilang banda, sabong pa rin ang aabutin niya. At delikado iyon. Napansin ito ni Joey at marahang nagsalita. Pre, isa lang to. Pero kung mananalo ka, magtigil ka na pagkatapos. Gamitin mo ang pera para sa negosyo o sa nanay mo. Hindi ka namin iiwan sa paghahanda. Nagbago ang ekspresyon ni Cardo. Mula sa pag-aalinlangan, naging determinado ang kanyang mga mata. Sige, isang laban na lang, pero ito na ang huli. Para kay nanay. Mula roon, sinimulan ni Mang Berting at Joey ang pagplano ng isang linggong matinding ensayo ni Putim. Mula sa tamang pagkain, vitamins, pag-iensayo ng lakas at bilis, at mga teknik sa laban. Habang papauwi, kinausap ni Cardo si Putim. Putim, ikaw ang pag-asa natin. Pero pangako, pagkatapos nito, iiwan ko na ang sabong para sa isang bagong simula. Ngunit sa dilim ng kalsadang iyon, may isang lalaking nakasilip mula sa malayo. Kilala siya sa lugar bilang Tango, isa sa mga tusong sabungero na hindi marunong tumanggap ng talo. Narinig niya ang usapan at may masamang plano siyang binabalak. Hindi alam ni Cardo, ang laban ay hindi lang tungkol sa sabong. May naghihintay na pagsubok na mas matindi pa kaysa sa pusta sa sabungan. Kinabukasan, maagang nagtungo sina Cardo, Joey, at Mang Berting sa bakuran ni Mang Berting upang simulan ang unang araw ng pagsasanay ni Putim. Ang bakuran ay malawak, puno ng mangga, at may maliit na espasyo para sa ensayo ng mga manok na panlaban. Makinig ka, Cardo, sabi ni Mang Berting habang hawak ang isang maliit na notebook na tila puno ng sikreto. Ang totoong panalo sa sabong ay hindi nagsisimula sa araw ng laban. Nagsisimula ito sa tamang paghahanda. Inilagay ni Cardo si Putim sa gitna ng bilog na espasyo. Nakatingin si Joey, nag-aabang na sumuporta. Unang hakbang, kondisyon at lakas. Inutusan ni Mang Berting si Cardo na ipalipad ang manok mula lupa pataas sa patpat ng paulit-ulit. Ang paglipad-lipad ay pampalakas ng dibdib at pakpak. Kailangan niyang tumagal sa laban, hindi basta mabilis mapagod. Sumunod si Cardo. Sa una, hirap si Putim, pero kalaunan ay nagpakita ng likas na sigla. Tingin mo pre, matibay talaga yang si Putim, sabi ni Joey habang nakangiti. Ikalawang hakbang, bilis at reflexes. Naglatag si Mang Berting ng maliit na patpat na may tali at lumalakad ito sa paligid ni Putim. Pinaiilag at pinaiikot ang manok. Sa laban, hindi lang lakas ang kailangan, bilis at iwas ang magliligtas sa kanya. Napansin nilang mabilis makareact si Putim. Mabilis itong umiilag at umaatake. Maganda, bulong ni Mang Berting na tila humahanga. Ikatlong hakbang, disiplina sa pagkain. Pagkatapos ng ensayo, ipinakita ni Mang Berting ang tamang pagkain ng panlaban, mais, pellets, tinadtad na gulay, at pinakuluang itlog. Hindi pwedeng basta pagkain. Bawat subo may silbi sa lakas, tibay, at resistensya. Tahimik na nakinig si Cardo, parang estudyanteng gutom sa kaalaman. Noon niya na-realize kung gaano siya kapabayaan noon, basta laban lang ng laban. Pag-uwi nila, dumaan si Cardo sa tindahan para bumili ng kaunting gulay para kay Aling Rosa. Pero pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang nakaupo sa labas ang ina, tila mas payat at mas namumutla kaysa kahapon. Nay, bakit kayo nandito sa labas? Giniginaw kayo. Agad siyang tumakbo. Ngumiti ng mahina si Aling Rosa. Gusto ko lang makita ang araw, anak.
Hindi na kasi ako madalas lumalabas. Pinaupo niya ang ina sa loob. Pinainom ng tubig at pinakain ng kaunting lugaw. Habang kumakain sila, nagkwento si Cardo tungkol sa ensayo ni Putim. Nay, pag nanalo tayo, ipapagamot ko kayo. Yan ang pangako ko. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ng anak, mas mahigpit ngayon. Cardo, anak, ang panalo, hindi nasusukat sa pera. Pero kung ito ang huling laban mo, ipagdarasal ko na gabayan ka. Tumango si Cardo, ngunit hindi niya nasabing may nakaabang na panganib. Hindi niya alam na habang nagsasanay siya, may mga matang nagmamatyag. Sa kabilang dulo ng barangay, nakaupo sa isang tindahan si Tango, kasamang uminom ang 2 tauhang kilala sa pandaraya sa sabungan. May laban daw ang manok ni Cardo sa San Miguel, sabi ng isa. Ngumisi si Tango. Bago pa makalaban yon, sisiguraduhin kong hindi siya makakarating doon. Walang mahirap na tatalo sa akin. Habang pinaplano ni Cardo ang tagumpay, may isa namang nagbabalak na pwersahin siyang matalo. Hindi sa sabungan, kundi bago pa man magsimula ang laban. Lumipas ang ilang araw ng pagsasanay at kapansin-pansin ang malaking ipinagbago ni Putim. Mas mabilis, mas matatag, at mas agresibo ito kumpara noong una. Si Cardo man ay nagkaroon ng bagong sigla, parang may direksyon na ang kanyang ginagawa. Habang pinapahinga nila ang manok sa lilim ng puno, lumapit si Joey kay Cardo. Pre, ilang araw na lang. Handa ka na ba? Tanong ni Joey. Handa ako, Joey. Pero hindi ko rin alam. May kaba pa rin. Sagot ni Cardo, sabay tingin kay Putim. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kapag natalo pa ako, wala na. Tinapik siya ni Joey sa balikat. Naniniwala kami sa iyo, lalo na si Mang Berting. Hindi namin to ginagawa para lang sa sabong. Gusto ka naming makatayo sa sarili mong paa. Sa gitna ng pag-uusap nila, bigla namang dumating si Mang Berting na may daladalang maliit na supot. Cardo, sabi niya, ito ang huling ipapatikim natin kay Putim hanggang araw ng laban. Pampalakas ng katawan at pampatalas ng instinct. May lungkot at pag-aalala sa boses niya. Napansin niyon ni Cardo. Mang Berting, may problema ba? Napabuntong hininga ang matanda. May narinig akong balita. Si Tango, lalaban din sa San Miguel. At may balak daw itong hindi ka pa makarating doon. Nagkatinginan sina Cardo at Joey. Alam nila ang reputasyon ni Tango. Hindi dumadaan sa patas na paraan. Lahat gagawin, pati mandaya at manakit para lang manalo. Huwag mong sabihing uurong ka dahil lang sa kaniya, sabi ni Mang Berting. Umiling si Cardo. Hindi po, pero hindi ko hahayaang madamay ang nanay ko sa gulo. Pag-uwi ni Cardo, nadatnan niyang nakahiga si Aling Rosa, hinihingal at tila hirap huminga. Nay, bakit di kayo sumasagot kanina? Tinatawag ko kayo sa labas. Mabilis niyang inalalaya ng ina. Mahina itong ngumiti. Anak, napagod lang ako. Maliit na hilo at sakit ng dibdib. Natigilan si Cardo. Ngayon lamang nagbago ang takot sa kanyang puso. Hindi tungkol sa laban, hindi tungkol sa pera, kundi sa pagkawala ng kanyang ina. Kailangan ko kayong dalhin sa klinika bukas, mariing sabi ni Cardo. Ngunit naalala niya, wala pala siyang sapat na pera. Kahit pamasahe, kulang pa. Habang natutulog ang ina, naupo si Cardo sa labas ng bahay. Doon, dumalaw ang matinding alalahanin. Kung itutuloy niya ang laban, may tsansa silang makapagpagamot. Kung hindi, baka tuluyang lumala ang lagay ng ina. Napatingala siya sa kalangitan. Madilim ang ulap, tila may paparating na unos, parang pinapahiwatig ang pagsubok na susunod. Sa di kalayuan, may 2 lalaking nakamasid mula sa likod ng puno. Mga tauhan ni Tango. Isa sa kanila ang bumulong. Siguraduhin natin, hindi na siya makalaban sa San Miguel.
Habang pinipili ni Cardo ang landas ng pag-asa, may nagtatakdang puwersang babagabag sa kanya. At magsisimula na ang tunay na pagsubok, hindi lang sa sabungan, kundi sa buhay mismo. Kinabukasan, maagang nagising si Cardo upang dalhin sana si Aling Rosa sa klinika. Ngunit pagbangon niya, nakita niyang matamlay at wala pang lakas ang ina. "Anak, huwag mo akong intindihin," mahinang wika ni Aling Rosa. "Ang importante, makapaghanda ka sa laban." "Nay, kayo po muna. Hindi ko hahayaang lumala kayo," sagot ni Cardo. Kita sa mga mata niya ang pag-aalala at pagkadismaya sa sariling kakulangan. Alam niyang kailangan niya ng pera pang check-up, panggamot, pangkain. At ang tanging inaasahan niya ay ang nalalapit na sabong sa San Miguel. Habang iniisip niya ang dapat gawin, dumating si Joey dala ang bisikleta niya. "Pre, sumama ka muna sa akin kay Mang Berting. Mag-uusap tayo tungkol sa biyahe papunta sa San Miguel," yaya ni Joey. Naiwan muna si Aling Rosa upang magpahinga. Sumama si Cardo kay Joey para makapagplano. Habang nag-uusap sila ni Mang Berting tungkol sa ruta at oras ng pag-alis, may biglang dumating na batang hingal na hingal. "Kuya Cardo, may sira ang kulungan ni Putim. Nakawala ata." Agad na tumakbo si Cardo pabalik sa bahay. Pagdating niya, gulat ang bumungad sa kanya. Wasak ang bahagi ng kulungan at si Putim ay wala sa loob. "Hindi pwedeng may gumawa nito," bulong niya. Agad niyang hinalughog ang paligid. Sa malayo, may narinig siyang mahina ngunit pamilyar na tilaok. Tumakbo siya papunta sa kakahuyan sa likod ng bahay. Pagdating doon, nakita niyang si Putim ay napapaligiran ng dalawang lalaki, ang mga tauhan ni Tango. May hawak ang isa sa kanila na parang sako. "Hoy!" sigaw ni Cardo. Halos paputok ang galit. "Anong ginagawa niyo sa manok ko?" Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Saka naglakad palayo, nakangisi. "Wala to, pare. Naglalakad lang kami. Ang bait nga ng manok mo, lumapit sa amin," tugon ng isa. Sinubukan ni Cardo habulin, ngunit humarang ang isa. "Ang payo ko lang, Cardo, huwag ka na pumunta sa San Miguel. Hindi mo gugustuhin ang kapalit." Umalis ang mga lalaki, hiniwang nanginginig si Cardo sa galit. Pinulot niya si Putim bahagyang nanghihina at may gasgas sa pakpak. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Joey at Mang Berting. "Cardo, anong nangyari?" tanong ni Joey. "Sinabotahe nila si Putim," maring sagot ni Cardo. "At alam natin kung sino ang may pakana." Tinignan ni Mang Berting ang pakpak ni Putim at napabuntong hininga. "Hindi malala, pero kailangan nating gamutin agad. Kailangan niyang makabawi bago ang laban." Habang ginagamot nila ang manok, napuno ng takot at galit ang puso ni Cardo. Hindi lamang niya kailangang manalo, kailangan niyang protektahan ang natitirang pag-asa niya sa buhay. Kinagabihan, kinausap siya ni Joey. "Pre, gusto ko lang sabihin, kung umatras ka, hindi ka namin sisisihin. May karapatan kang matakot. Lalo na't may sakit si tita." Umiling si Cardo. Mahigpit ang kamao. "Hindi ako aatras. Hindi ko hahayaang apak-apakan ako. Hindi ko hahayaang si Tango ang magdikta ng kapalaran ko. Para kay nanay, lalaban ako." Sa dilim ng gabi, habang pinapahinga niya si Putim sa tabi niya, may naramdaman siyang apoy sa kanyang dibdib. Hindi apoy ng sugal, kundi apoy ng determinasyon. Sa unang pagkakataon, hindi siya lalaban para sa bisyo. Lalaban siya para sa pagbabago. Kinabukasan, tila mas mabigat ang hangin sa paligid ng bahay ni Cardo. May kaba, may pagod, at may takot na baka hindi na makabawi si Putim bago ang malaking laban. Pero sa kabila nito,
Maaga siyang nagising at agad na sinuri ang lagay ng kanyang manok. Nakita niyang nakatayo si Putim, nakatingin sa kanya at tila handang lumaban. Kahit may kaunting sugat pa, hindi na ito nanghihina katulad kagabi. "Matapang ka, Putim," mahinang sabi ni Cardo habang hinihimas ang likod nito. "Lalaban tayo." Pagdating ni na Joey at Mang Berting, agad silang nagplano ng kompletong recovery training ni Putim. "Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras," sabi ni Mang Berting. "Pero kailangan nating maging maingat. Ang layunin natin mapalakas si Putim nang hindi napapagod. Una, dahan-dahang ehersisyo. Pinagawa nila ng magagaang lipad si Putim, paunti-unti, upang bumalik ang lakas ng kanyang pakpak. Ikalawang paligo sa araw. Pinatayo nila ang manok sa sikat ng araw upang mapanatili ang magandang kondisyon at tibay ng katawan. Ikatlong natural na gamot. Nagpakulo si Mang Berting ng halamang gamot para sa sugat ni Putim. "Yan ang sikreto namin noong araw," ani ng matanda. "Hindi puro kemikal ang gamot. Minsan, likas ang lunas." Habang tinitingnan ni Cardo si Putim, may kakaibang sigla siyang nararamdaman, hindi na takot, kundi pag-asa. Ang biglaang pagbabago kay Aling Rosa. Pagkatapos ng ensayo, umuwi si Cardo upang tingnan ng ina. Ngunit pagdating niya, nadatnan niya si Aling Rosa na nakaupo, hawak ang dibdib, hirap huminga. "Nay, ano po ang nangyari?" Halos hindi makapagsalita ang ina. "Anak, aatake, yata." Agad siyang humingi ng tulong. Tumating si Aling Nena, kapitbahay nila, at tinulungan siyang dalhin si Aling Rosa sa Barangay Health Center. Pagdating doon, tiningnan ng health worker ang kondisyon ng ina. "Kailangan niyang ma-check ng doktor," sabi nito. "May problema sa puso. Hindi namin kayang gamutin dito." Parang gumuho ang mundo ni Cardo. Magkano ang kailangan? Paano siya makakakuha ng pera agad? Ngunit may isang malinaw. Ang sabong sa San Miguel ang tanging pag-asa. Nang nakabalik sila sa bahay, pinisil ni Aling Rosa ang kamay ng anak. "Anak, kung gusto mong itigil ang laban, naiintindihan ko." Umiling si Cardo, luhaang nakatingin sa ina. "Hindi ko na ito ginagawa para sa sarili ko. Para ito sa inyo. Lalaban ako para may panggamot tayo." Napangiti si Aling Rosa kahit hirap. "Kung ganon, ipagdarasal kita." Kinagabihan, nagtipon sina Cardo, Joey at Mang Berting sa ilalim ng lampara sa labas ng bahay. Tahimik sila sa simula. Seryoso ang hangin. "Mga kasama," sabi ni Cardo, "hindi na ito tungkol sa sabong. Buhay na ng nanay ko ang nakataya." Tumango si Mang Berting. "Cardo, hindi ka nag-iisa. Lahat kami nasa likod mo. At kahit anong gawin ni Tango, hindi tayo uurong. Hindi na tayo magpapabaya," dagdag ni Joey. "Kung may susubok pa kay Putim, tayo mismo ang haharap." Ibinuka ni Cardo ang kamay niya, sabay inilahad sa kanila. Isa-isang inilagay ni na Joey at Mang Berting ang kamay nila roon. Isang laban, para sa pagbabago, para sa pamilya. Sa dilim ng gabing iyon, may isang anino na nakikinig mula sa kakahuyan at may ngising puno ng galit. Si Tango mismo. At sa kanyang bulong, may halong panunuya at pangako ng kapahamakan. "Sige Cardo, maghanda ka. Hindi ka aabot sa San Miguel. 2 araw na lang bago ang malaking sabong sa San Miguel." Ramdam ni Cardo ang bigat ng oras, parang bawat minuto ay may katumbas na pag-asa at panganib. Nasa bakuran siya kasama sina Joey at Mang Berting. Minamasdan si Putim na unti-unting bumabalik sa dating sigla. "Maganda na ang kondisyon niya," sabi ni Mang Berting. "Pero kulang pa. Kailangan natin ng isang huling teknik para masigurong kakayanin niya ang bilis at tuso ng mga kalaban." Nakatango si Cardo, ngunit halata ang pagod sa kanyang muka.
Hindi lamang ang laban ang bumabagabag sa isip niya, kundi ang kalagayan ni Aling Rosa. Habang nagpapahinga sila, may biglang dumating na matandang lalaki payat, may suot na lumang sombrero at matatalim ang mata. Marahan siyang naglakad papalapit. "Magandang araw," bati ng matanda. "Narinig kong may naghahanda rito para sa sabong sa San Miguel." Nagkatinginan sina Cardo, Joey at Mang Berting. Kilala nila ang matanda. Si Lolo Simeon, dating alamat sa sabungan noong araw. Tahimik itong nagretiro matapos ang isang trahedyang hindi na muling napag-usapan. "Kayo po, Lolo Simeon?" tanong ni Joey, halos hindi makapaniwala. Ngumiti ang matanda. "Oo, at narinig ko rin ang balita tungkol sa gusto ni Tango na pigilang makarating ang manok mo sa laban." Napakunot ang noo ni Cardo. "Paano niyo nalaman?" "Ang bulong sa hangin ay mabilis kumalat," sagot ni Lolo Simeon. "At may utang pa sa akin ang taong yon, kaya narito ako, para tulungan ka." Pinagmasdan ni Lolo Simeon si Putim. Lumapit siya, marahang hinawakan ang pakpak nito at tila may binabasa. "Magaling ang manok mo, hindi ordinaryo. May tapang at talas ang mga mata niya," sabi ng matanda. Pero kulang siya sa isang bagay. Malayong tumalon at umiwas sa huling atake. Tumayo si Lolo Simeon at naglatag ng patpat sa lupa, parang paikot na ruta. "Ito ang ituturo ko. 3-5 technique, ang sikreto ng mga kampyon noong panahon ko." Nagpakita siya ng demonstration. Ang manok ay paiikutin sa maliit na bilog, 3 mabilis na sidestep, saka isang mataas na talon, parang kombinasyon ng pag-iwas at biglaang pag-atake. Bihira ang manok na makakasanay nito, paliwanag niya. Pero kapag natutunan ni Putim ito, makakaiwas siya sa patalim ng kalaban at makakaganti ng walang kahirap-hirap. Tinuruan nila si Putim bagamat sa una ay nadadapa at nalilito. Kalaunan ay naintindihan ng manok ang galaw. Napansin nilang natural ang bilis at liksi ni Putim sa teknik. Napangiti si Lolo Simeon. May laban ng manok na to. Hindi lang sa sabong, kundi sa tadhana. Babala mula sa matanda. Matapos ang ensayo, kinausap ng matanda si Cardo ng sarilinan. "Cardo, alam kong para sa nanay mo ang laban na ito. Ramdam ko ang puso mo, pero mag-ingat ka. Si Tango, hindi basta kalaban. Hindi siya natatalo dahil hindi siya lumalaban ng patas. Alam ko po, at kahit anong gawin niya, hindi ako aatras," sagot ni Cardo. Nagbago ang muka ni Lolo Simeon mula sa pagiging payapa, nagmistulang seryoso at mapanganib. "Huwag kang matakot lumaban, Cardo. Pero matuto ring lumaban ng may ulo, dahil darating ang gabi bago ang biyahe, at doon siya kikilos." Sa pag-alis ni Lolo Simeon, may iniwan siyang mga salitang tila propesiya. "Kapag sumubok ang dilim na hadlangan ka, doon mo malalaman kung gaano katibay ang iyong pangarap." Habang papalubog ang araw, naramdaman ni Cardo ang pagbigat ng hangin senyales na may paparating na panganib. Pero sa tabi niya, nakatayo ang mga taong handang magsakripisyo para sa kanya. At si Putim, na ngayon may bagong lakas at teknik, ay tila handa na ring tumalon sa laban ng kapalaran. Hating gabi bago ang biyahe papuntang San Miguel. Tahimik ang buong baryo, tanging huni ng kuliklik at hampas ng hangin ang maririnig. Sa loob ng munting bahay, mahimbing na natutulog si Aling Rosa habang si Cardo naman ay gising, nagbabantay kay Putim. Ayaw na niyang maulit ang nangyari noong nakaraang araw. Nasa tabi rin niya si Joey, nakahimlay sa bangko, at si Mang Berting na nakaupo, tila bantay sarado. Alam nilang hindi na basta kalaban ang kinakaharap nila kundi isang taong kayang lumabag sa batas at konsensya. Habang nag-uusap sila ng pabulong, biglang may kumalusko sa labas. Nagkatitigan silang tatlo seryoso at handa. "May tao," bulong ni Cardo.
Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa dilim, may aninong gumagalaw sa likod ng kanilang maliit na manukan. May narinig silang mahinang tik, 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 na parang may pinipilit buksan. Hindi tayo pwedeng tumahimik, sabi ni Mang Berting. Baka may masamang ginagawa sa manok. Tumango si Cardo. Joey, sa likod ka dumaan, ako sa harap. Mang Berting, dito kayo sa pinto. Tahimik na umikot si Cardo sa gilid ng bahay, dala ang maliit na kahoy na pamalo. Si Joey naman ay dumaan sa likod, hawak ang flashlight. Paglapit nila, nakita nila ang dalawang tauhan ni Tango. May hawak na maliit na bote at naamoy agad ni Cardo ang mabahong amoy nito. Kemikal. Isang uri ng panghina o pampatulog sa manok. Umatras si Cardo, galit na galit. Tama na yan! Nagulat ang dalawa. Tumakbo ang isa, pero ang isa ay nanindig pa. Hawak ang bote na parang handang ibato kay Putim. Agad tumakbo si Joey at hinampas ng kahoy ang kamay ng lalaki. Nahulog ang bote at nabasag sa lupa. Tumigil kayo! Walang hiya kayo! Sigaw ni Joey. Nagpumiglas ang tauhan at tumakbo palayo. Agad silang hinabol ni Cardo at Joey hanggang sa kanto. Pero bago tuluyang tumakas ang lalaki, humarap siya at sinabing, "Hindi pa tapos to. Hindi ka makakarating sa San Miguel." Umalis ang mga tauhan, naiwan sina Cardo na hingal, ngunit determinado. Ang mahigpit na pagpapasya. Pagbalik sa bahay, nakita nilang gising na si Aling Rosa, nakaupo at nakatanaw sa kanila. Kahit nanghihina, ramdam nila ang pag-aalala sa mga mata nito. Anak, anong nangyari?" Mahina nitong tanong. Lumapit si Cardo, inayos ang kumot ng ina at marahang ngumiti. Wala yon, Nay. May mga taong gustong hadlangan tayo, pero hindi nila kaya. Humawak si Aling Rosa sa kamay niya, mahigpit. Anak, huwag kang magpadala sa galit. Tandaan mo, minsan ang tunay na laban ay nasa puso, hindi sa sabungan. Tumango si Cardo. Hindi niya gustong malaman ng ina ang panganib, baka lalo itong manghina. Pagkatapos ay lumapit sa kanila si Mang Berting. Cardo, kailangan na nating umalis ng 3:00 ng madaling araw. Hindi tayo pwedeng umalis sa oras na alam nila. Kailangan nating mauna. Tumingin si Joey kay Cardo. Handa ka ba? Huminga ng malalim si Cardo. Handa ako. Kahit anong harang nila, hindi ako uurong. Ang panata, bago ang laban. Bago sila natulog, kumuha si Cardo ng papel at nagsulat ng maliit na tala. Isang pangako para sa sarili at sa ina. Para kay nanay. Para sa bagong buhay. Hindi na ako babalik sa dati. Itinupi niya ito at itinago sa bulsa. Sa tabi niya, nakita niyang nakapikit si Putim. Mahimbing at payapa, waring may tiwalang kaya nilang lampasan ang unos. Sa labas, may dumaan na malamig na hangin. Parang pahiwatig na may bagyo man sa daraanan, may umagang darating. At sa unang sikat ng araw, magsisimula ang biyahe papunta sa laban na magbabago ng kapalaran ni Cardo. 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na sina Cardo, Joey at Mang Berting. Tahimik ang paligid, tila natutulog pa ang buong baryo. Binalot ni Cardo si Putim sa kumot upang hindi ginawin at marahang humalik sa noo ng kaniyang ina. Nay, aalis na po kami. Babalik akong may dalang pag-asa. Bulong niya. Mahinang tumango si Aling Rosa. Ingat ka anak, ipagdarasal kita. Umalis sila ng walang ingay, bitbit ang isang sako ng gamit at ang kahon ng manok. Hindi sila dumaan sa karaniwang daan. Pinili nilang sumuot sa mas maliit at mas tahimik na ruta palabas ng baryo upang iwasan si Tango at ang mga tauhan nito. Sa kalsadang madilim, habang naglalakad sa madilim na daan, tanging liwanag ng maliit na lampara ang gabay nila. Tahimik silang tatlo, mabigat ang hangin at ramdam ang tensyon.
Pagdating nila sa kanto ng baryo, narinig nila ang ugong ng motorsiklo. Agad silang nagtago sa likod ng puno. Tumigil ang motorsiklo at nag-usap ang dalawang lalaki. Siguradong dadaan sila dito. Huwag kayong aalis hanggang hindi sila nakikita, sabi ng isa. Mga tauhan ni Tango. Nagkatinginan sina Joey at Mang Berting. Pero si Cardo ang unang kumilos. Tara, sa gubat tayo dadaan. Kahit mahirap, mas ligtas. Sa gitna ng dilim at makapal na damuhan, naglakad sila ng tahimik. Minsan, napapahinto sila dahil sa tunog ng sanga o sa tila yapak sa malayo. Ngunit nakalabas din sila sa kabilang dulo ng barangay. Doon naghihintay ang maliit na tricycle na inarkila ni Mang Berting. Bilis! Bago pa nila malaman, sabi ng matanda. Sumakay sila at bumiyahe papunta sa terminal ng jeep. Mga pagsubok sa daan. Pagdating sa terminal, sumakay sila ng jeep papunta sa bayan ng San Miguel. Madaling araw pa lang, ngunit marami ng biyahero. Tahimik pa rin si Cardo, yakap-yakap ang kahon ni Putim na para bang buhay niyang hawak. Habang nasa biyahe, may sumakay na dalawang lalaking hindi pamilyar. Napansin ni Joey na tila nakatitig ang isa sa kahon ni Putim. Pre, kilala ko yung isa, pabulong ni Joey. Kasama yan sa grupo ni Tango. Kinabahan si Cardo. Mahinang bulong niya kay Mang Berting. Anong gagawin natin? Umubo si Mang Berting, kunwari walang alam. Diyan ka lang. Ako ang bahala. Lumapit si Mang Berting sa dalawang lalaki na kunwaring hindi alam ang sitwasyon. Mga iho, ang aga nyo ha? Sabong din ba ang punta nyo sa San Miguel? Tanong niya. Nagkatinginan ng dalawa. Oo, at sana may makita kaming kakilala doon. Sagot ng isa ng may ngisi. Humalakhak si Mang Berting, sabay kumpas ng kamay. Ay, mahirap makahanap ng kakilala sa dami ng mananabong doon. Baka buong araw kayo mag-ikot. Nagpalitan ng tingin ng dalawang lalaki nag-aalinlangan kung sasama pa ba sila sa jeep o hindi. Pagdating sa susunod na kanto, bigla silang bumaba. Pagkaalis ng jeep, napabuntong hininga ang lahat. Uy, Mang Berting, ang galing nyo, sabi ni Joey. Ngumiti ang matanda. Ang sekreto sa sabong at buhay. Minsan hindi lakas ang panlaban kundi talino. Pagdating sa San Miguel, makalipas ang halos 2 oras, natanaw na nila ang malaking arko. Welcome to San Miguel. Ngunit hindi iyon ang nagbigay ng kaba sa kanila, kundi ang maingay na anunsyo sa plaza. Malaking sabong, mga kampiyon mula sa iba't ibang bayan. Premyo, 150,000 piso. Pagdating nila sa sabungan, kitang-kita ang lahat ng matatapang at dekalibreng manok. Malalaki, malinis, at mamahalin, tila pangkampeon ang mga kalaban. Ngunit may isang lalaking agad nilang nakita. Nakatayo sa gitna, parang hari. Si Tango. Nakatitig siya kay Cardo, dahan-dahang ngumisi. Sabi ko na darating ka, malalim at mayabang niyang sabi. Handa ka ba sa pagkatalo? Hindi umatras si Cardo. Huminga siya ng malalim. Hindi ako nandito para matalo. Nandito ako para manindigan. Sa unang pagkakataon, hindi nanginginig ang boses niya. Hindi siya umapila. Hindi siya takot. Gaya ng pagtalon ni Putim sa ere, handa na rin siyang sumabak sa tawag ng kapalaran. Final chapter next. Para sa Kabanata 10. Wakas. Gusto mo ba ng A. Matinding laban at tagumpay? Mananalo si Cardo sa laban. B. Dramatikong twist. May mabigat na pangyayari bago man o matapos ang laban. C. Halo ng saya at lungkot. May panalo, ngunit may kapalit. D. Ikaw ang pipili kung mananalo o matatalo si Cardo after reading the chapter. Kabanata 10. Ang laban ng buhay. Puno ng tao ang sabungan sa San Miguel. Maingay, makulay,
at ramdam ang tensyon sa hangin. Ang bawat mananabong ay may bitbit na pangarap, pero para kay Cardo, higit pa sa pera ang nakataya. Buhay ng ina. Kinabukasan nila. Pagbabago. Tinawag ang unang mga laban, ngunit hindi agad si Cardo. Pinapanood niya ang bawat sabong, ang bilis ng manok, ang talas ng tari, at ang sigawan ng mga tao. Ramdam niya ang tibok ng puso niya, mabilis, halo ng takot at pag-asa. "Kalma, Cardo," sabi ni Joey habang inaayos ang balikat niya. "Nandito kami." Tumango si Mang Berting. "Pag lumaban ka, isipin mong wala kang ibang kalaban kundi ang sarili mong takot." Ang tawag. Biglang sumabog ang boses ng announcer. "Next fight, Cardo ng San Roque. Laban kay Tango ng San Pedro." Para bang huminto ang oras. Hinawakan ni Cardo ang kahon ni Putim. "Pre, kaya natin to." Bulong niya. Lumakad siya papunta sa gitna. Sumalubong si Tango. Mayabang ang tindig. Bitbit ang malaking, mamahaling manok na kulay pula. "Sigurado ka pa rin?" Pang-aasar ni Tango. "Baka gusto mo nang umatras bago ka mapahiya." Ngumiti si Cardo tahimik ngunit puno ng determinasyon. "Matagal na akong talunan, Tango. Pero ngayong araw, hindi mo ako matutumba." Nagpanting ang tenga ng kalaban. Ibinaba ang mga manok sa gitna. Nagkatinginan sina Putim at ang manok ni Tango. Parehong handang sumalakay. "Handa na ba?" "Laban." Agad umatake ang manok ni Tango. Mabilis at agresibo. Halos tamaan si Putim sa unang tuka pero umilag ito gamit ang 3-5 technique na itinuro ni Lolo Simeon. Nagulat ang mga tao. "Uy, ang bilis ng puting manok." Muling umatake ang kalaban, halos mahuli si Putim. Ngunit sa ikatlong paglapit, tumalon si Putim ng mataas, umiwas, at gumanti ng sipa at tuka. Tumama sa leeg ng kalabang manok. Napaatras ang manok ni Tango. Galit na napasigaw si Tango. "Hoy, ayusin mo! Atakihin mo!" Pero sa huli, hindi sila ang may kontrol. Manok ang lumalaban. Isang mabilis na palitan ng galaw ang sumunod. Tila sumasayaw si Putim. Iwas, talon, at biglang atake. Hanggang isang malakas na sugod. Tinamaan ng tama si Putim sa pakpak. "Putim!" sigaw ni Cardo. Nanghina ang manok at muntik na bumagsak. Pero tumayo ito. Tinapik ni Cardo ang gilid ng kahon. "Putim! Para kay nanay." Parang narinig ng manok. Naghanda muli. Huling salpukan. Nagkaharap. Sumugod ang manok ni Tango. Umiwas si Putim. Boom! Isang tamang sipa sa dibdib ng kalaban. Bumagsak ang manok ni Tango. Winner Cardo ng San Roque. Nagsigawan ng tao. Nanlumo si Tango habang si Cardo ay halos mapaiyak sa tuwa. Lumapit si Tango, galit, ngunit hindi makapagsalita. Wala siyang nagawa. Ngunit bago ito umalis, sinabi ni Cardo, "Hindi kita sinaktan. Hindi rin kita ginanti. Sana matuto ka rin." Tahimik si Tango at umalis nang walang salita. Nakuha ni Cardo ang 150,000 piso na premyo sapat para sa gamutan kaniyang ina at puhunan sa panibagong simula. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao, parang bayani si Cardo. Unang nilapitan niya si Aling Rosa. "Nay, panalo tayo," ani Cardo habang umiiyak. "Tapos na ang sabong ko. Huling laban na yon." Niyakap siya ng ina, luhaan. "Ang tunay na panalo ay ang pagbabagong ginawa mo, anak." Nagpagaling ito sa ospital. At imbes na ibalik sa sabungan ng pera, nagpatayo siya ng maliit na tindahan at manukan, hindi para sa sugal, kundi para sa kabuhayan. Si Putim, hindi na muling sumabak sa sabong. Ginawa itong alaga simbolo ng pag-asa at pagbabago.
At si Cardo? Isang dating talunan. Ngayoy halimbawa ng pagbabago sa sariling buhay. Wakas,